Tayo po ay lubos nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kagandahan ng araw na ito at gayon din sa kanyang patnubay upang tayo ay makadapos sa lugar na ito at sama-sama tayong manambahan sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan at ating ihanda ang ating mga puso, ang ating kaisipan upang tanggapin ang mga salita niya sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat ito lang ang paraan upang lumago ang ating pananampalataya. Alalahanin natin ang Diyos ang siyang nagkaloob sa atin ng pananampalataya. Ito ay isang kaloob at sa ating pamumuhay, ang pananampalataya yun ay kinakailangan na lumalago at ang banal na Espiritu ang siyang nagpapalakas ng pananampalatayang yun upang tayo ay maging matatag kahit na sa panahon ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga pag-uusig, maraming kasalanan, ay tayo ay kinakailangan maging matatag na nagtitiwala sa Panginoon, na hindi tayo makilos sa mga gawa ng mga kaaway at lagi nating ituon ang ating puso sa ating Panginoon na siyang nakaupo doon sa langit na namamahala sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa unang sulat ni Pedro sa Kapitulo 2. At nais ko pong basahin, nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 17. Ganito po ang siyang isinasaad sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. At iwaksiin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, lumapit kayo sa Kanya na isang bagong o isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos, at tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyo kayo'y maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabaksak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway ng sasalita, na dito naman sila'y itinalaga. Ngunit kayo ay isang laing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag.
Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-ugali sa gitna ng mga hintil, upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong patahimikin ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang nyo ang hari. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan, at ang ating magiging teksto ay dito po sa talatang 6 hanggang talatang 9, na ganito po ang siyang muling aking babasahin at isinasaad, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo ang aking inilalagay sa Siyon na isang bato. Isang batong panuno na pinili at mahalaga. At sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit, sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging puno ng panulo. At sa isang batong nagpapatisod sa kanila, at malaking bato na nagpapabaksak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila'y tinalaga. At sa talatang 9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong maipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Tunay mga minamahal, na tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay tumatatag ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ito ay pinatatatag, pinalalakas, pinatitibay sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay magkakasama na gumagawa sa ating puso. At sa umagang ito, ang magiging tema ng ating mensahe ngayong umaga ay masusumpungan natin sa talatang 7. Ang sabi po dito, kaya't sa inyo nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging puno ng panulo. Ang salitang siya'y mahalaga, sa wikang Ingles ay Christ is precious. He is precious. Mahalaga. Sapagkat dito ay tinutukoy ang isang gusali. At ang gusali ay mayroong tinatawag na cornerstone.
At yun ang pinagmumulan at yun ang siyang gumagawa upang sa pamagitan ng cornerstone, ang gusali ay maging matibay. At dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay tulad sa isang gusali na ang Panginoong Jesucristo ang siyang panulok. Siya ay mahalaga. At titingnan natin, mga minamahal, sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, makita natin na sa buhay natin ay siya'y mahalaga. Kaya nga tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, at ito ang ating sasaalang-alang ngayong umaga. Bakit si Kristo ay mahalaga? Sapagkat sabi dito ay siya'y mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Alam natin sa isang hindi mananampalataya, hindi mahalaga ang Panginoon, pero para sa atin, ang mga tinawag ng Diyos, si Kristo ay mahalaga. Kaya ang tanong ay, why is Christ precious? Bakit si Kristo ay mahalaga? Yan ang unang bagay na ating pag-aaralan. Ikalawa ay, how is Christ precious? Paano siya naging mahalaga sa atin? Paano? At ang pangatlo ay yung the graciousness of Christ to His people. Ang mayamang biyaya ni Kristo para sa kanyang bayan. Kaya ang mga bagay nito ay mahalaga. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay mahalaga sa atin at kapuri-puri dahil sa dakilang kaloob ng kanyang buhay para sa atin. Kaya unang-una na ating tatalakayin ay bakit si Kristo ay mahalaga? Gaano ba kahalaga si Kristo sa atin? Kasi sa buhay ng isang mananampalataya, kinakailangan ay naipapahayag kung gaano kahalaga si Kristo sa atin. Para bang itinanong ng Panginoon sa isang lalaki na sabi nung isang lalaki ay gagawin niya lahat ng mga bagay at wawasakin niya ang lumang bangan o kamalig. Nung araw kasi ang tawag doon sa lalagyan ng mga palay ay bangan. Kinagisnan ko nung ako'y maliit ay sa aming tahanan ay mayroong bangan. Yun ay ginawa nila ng aking lolo, nana ng aking ama, at doon inilalagay yung lahat ng kanilang inaaning palay para pagdating ng pangangailangan, kukuha ng palay at dadalhin sa kiskisan. Para nung araw kasi ay sinasakay pa sa kalesa. No? Ay malayo-layo yung kiskisan. At pagkatapos noon, saka gano'n ang nagiging buhay nung araw. Kalesa. Ako, pag nakasakay noon sa kalesa, tuwan-tuwa ako kasi ang taas-taas ko eh. Tapos patungo sa palengke. So, sa mga bagay na yon ay kinakailangan makita natin sa buhay ng isang tao, ano ba ang mahalaga? Gaano ba kahalaga si Kristo? Isipin natin, pagbulay-bulayin natin, tayo ay tinawag ng Panginoon sa pananampalataya. Magtiwala sa Panginoon. Sa pamumuhay ba natin ay pinapahayag natin ang kadakilaan ng mga gawa ng Diyos? Ganun bang kahalaga si Kristo sa atin?
Yung pang-araw-araw nating pamumuhay, sa ugali natin, sa pakikitungo natin sa kapwa, sa pagdating sa pagtatrabaho, o minsan, ng mga tao, pag namamasukan, marami ang lakwatsa. Tapos, ang hangarin lang nila ay sumagot, pero hindi nakikita yung halaga. Kasi sa hindi mga mananampalataya, wala silang pakialam sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay para sa kanyang sarili. Kahit na sa pagpapayaman. Sabi nga ng tao, wawasakin niya ang bangan, pero magpapatayo siya ng malaking bangan o sisidlan ng palay, o ng inani, o ng trigo. Ngunit ano sabi ng Panginoon? Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Ganon ang mga sistema ng mga tao na wala sa Panginoon. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, ay gagawin natin yung mga bagay na nararapat. Hindi natin gugugulin ang mga oras na ito'y ginugol ng kawalan, kundi bawat siglo o bawat minuto, segundo, ibinibilang natin itong mahalaga para sa Panginoon. Katulad yan, sabi ng Panginoon, siya'y darating. Mahalaga yun sa buhay na isang mananampalataya. At habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, dapat natin gawin ang mga bagay na nararapat sapagkat sabi ng Panginoon, habang araw ay gumawa sapagkat dumadating ang kasamaan. So, bilang mga mananampalataya, ay huwag natin kalilimutan na sa ating mga gawa, kailangan gawin natin ng matapat sapagkat nakikita ng Diyos yung ating mga ginagawa. Huwag niya nang pakialaman niya mga tao na sasama kung hindi nila ginagawa yung kanilang katungkulan sapagkat maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan na nalalaman ng Diyos ang bawat kilos, inaalalayan niya lahat at tinarurusahan niya ang masama at ginagantimpalaan ang mga mabubuti. O kaya nga, tingnan natin, bakit mahalaga si Kristo sa atin? Kasi pag hindi natin nabatid kung gaano kahalaga si Kristo sa atin, wala, yung ating pamumuhay araw-araw magiging palpak. Mas mangingibabaw ang katamaran o ayaw natin. Pero dito sa banal na kasulatan, bakit si Kristo ay mahalaga? Una, sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. Ibinigay niya. Yung kanyang pag-ibig sa atin ay mas malaki at mahalaga kaysa pag-ibig niya sa kanyang sarili. He loved us more than himself. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kasi yung kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Wala siyang hinihingi. Inibig niya tayo na walang tuntunin, walang baitang na susundin, kundi lubusan sa kanyang puso
bukal sa kanyang puso ang pag-ibig niya sa atin. At yung pag-ibig na yun sa atin ay walang hanggan. Hindi nagwawakas. Hindi pwede sabihin ng Panginoon na hanggang dyan lang ang ating pag-ibig. No, it is eternal love na binigay niya sa atin. At yung pag-ibig na yun ay hindi nagbabago. Kaya nga sabi sa Roma ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung bang kahirapan, yung kawalan ng damit, yung walang trabaho, yung pag-uusig o mga dinadanas nating hirap, mahiwalay ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Walang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang pinuno sa ibabaw ng lupa na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung bang mga kamag-anak nyo, mahal sa buhay nyo, na bumubusit sa inyo, yung ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Ang pag-ibig ng Diyos ay eternal, wagas, dalisay, busilak. Pag sinabi natin busilak, yan ay malalim na salita na Tagalog. It is pure, wagas, hindi nababago. Yan ang pag-ibig ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Binigay niya ang kanyang sarili. Ikalawa ay siya'y namatay ng malaya para sa atin. He died freely for us. Kahit na tayo ay mula sa alabok. Sapagkat kung babasahin natin ang Genesis, maliwanag na ang kamay ng Diyos ang bumalang sa atin. At tayo binuo at hiningahan. Sa kanyang paghinga, naroroon ang pagbibigay sa atin ng living soul. Namatay para sa atin bilang mga alabok. Walang naiwan para sa kanya sapagkat siya'y namatay para sa atin. Namatay siya kahit hindi tayo kaaya-aya. Namatay siya na tayo ay nasa pusod ng kadiliman. Na araw-araw ay gumagawa ng kasamaan, araw-araw ay gumagawa ng kalikuan, araw-araw ay tayo'y hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon. Araw-araw tayo ay kaaway ng Diyos. Laging nagkakasala. Kaya nasabi ni Solomon, lahat ng ating mga bagay na ginawa, walang kabuluhan. It's vanity. Vanity, vanity. Sapagkat tayo mula sa alabok. Gayunpaman, kahit na gano'n ang ating kalagayan, minahal tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Dapat namatay ang Panginoon sa huling hininga at the last breath ng kanyang paghinga, tayo'y iniibig ng Diyos. Yung bang makita niyo yung naghihingalo? Diba, ewan ko, hindi pa ako nakakita na naghihingalo.
Hindi nilayo ng Diyos na masaksihan ko yung mga naghihingalo. Basta malalaman ko na lang, wala na, patay na sila. Pero pag yung naghihingalo, meron yung sinasabi na huling hininga. Ganun ang mga naghihingalo. Parang hinihika. Tapos bigla na lang hihinga ng huling hininga. Ang Panginoong Jesucristo sa huling hininga ay tayo'y kanyang iniibig. Inibig niya tayo. Yung huling hininga ng Panginoon, iniibig niya tayo. At ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Hindi nagbabago. Hindi napuputo. Sapagkat ang pag-ibig niya ay forever and ever and ever. Ang Panginoong Jesucristo ay umiibig sa atin kahit nawala ang kanyang lakas. Dito ay tinutukoy na kahit nawala yung kanyang lakas doon sa krus sa Kalbaryo, iniibig niya tayo. Yung pagkakabayubay niya doon sa krus sa Kalbaryo ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang kalusugan ay inilaan para sa atin hanggang doon sa krus sa Kalbaryo ay mamatay. Alam ba ninyo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay na wala siyang ganda? Sabi sa Isaiah, Kapitulo 52, talatang 14, ang sabi dito, kung papaanong marami ang namangha sa Kanya, ang Kanyang anyo ay napinsalang lugha. Dito tinutukoy sa Isaiah 52, maraming taon pa bago mangyari na ang Panginoon Kristo ay mapabayubay, ay tinutukoy na dito ng kanyang anyo ay lubhang napinsala. Bakit? Sapagkat mula sa ulo, tumutulo ang dugo dahil sa koronang tinig, sa kanyang katawan, yung hagupit na kanyang tinanggap, yung kanyang pagkakapako doon sa krus sa Kalbaryo, ang kanyang kamay at paa, napako, at kanyang dibdib ay silipat. Kaya ang sabi dito, wala tayong makikitang anumang ganda sa kanyang katawan. Wala tayong makikitang flawless sa kanyang katawan. Bakit? Dahil sa hagupit ng tao. Kaya dito ang sinasabi na pinsala ang kanyang anyo at lubhang napinsala. At sabi pa ng talata, halos hindi na anyo ng tao. Kaya pagmamasdan natin, Panginoon, sa sinasabi dito, hindi na halos anyo ng tao, na hindi makikilalang tao at ang kanyang hugis ay higit sa mga anak ng mga tao. Sabihin, wala tayong ma-appreciate, wala tayong maipupuri sa Panginoon sapagkat dito'y talagang walang anumang maganda na makikita sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo, pero yung kanyang pag-ibig, dalisay, busilak sa bawat isa sa atin. Kahit na siya'y kutungan ng koronang tinik, kahit na ang kanyang kamay at paa ay pabo, kahit na ang kanyang dibdib ay tumanggap ng ulos ng sibat, gayong paman sa pamagitan ng kanyang kamatayan, magiliw tayong iniibig ng Panginoon.
Ano pa ang ginawa ng Panginoon? Bakit mahalaga ang Panginoon? Tulad na sinasabi dito, siya'y mahalaga. Ang kahalagahan ay sapagkat nang ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na maguli. Siya'y nabuhay mula sa mga patay at gayon din ang mga mananampalataya ay kasama niyang nabuhay. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Kapitulo 4, talatang 24. Ang sabi sa Roma Kapitulo 4, talatang 24, kundi dahil din naman sa atin na ibinibilang sa atin na mga sumampalataya sa Kanya ay muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Na ibig sabihin 2,000 years ago, nang ang Panginoon sa Kristo ay ibangon ng Diyos mula sa mga patay, kasama ang mga mananampalataya. Sa kanyang panahon, sa mga sumunod na henerasyon, at maging sa atin, kasama tayong ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Yun ang ginawa sa atin. Kaya nang ang Panginoong Jesucristo ay ibinangon mula sa mga patay, tayo'y inaring ganap. Yung salitang inaring ganap, ang tingin ng Panginoon sa atin, wala tayong kasalanan. Hindi itinuturing tayo ng Diyos na makasalanan. Tayo ay mga banal, sapagkat ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang siyang humugas sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo'y mga banal. At kung sakaling dadating ang Panginoon, wala siyang nakikita na anumang kasalanan sa atin, kahit nasa kasulok-sulukan ng ating konsensya at kahit nasa kasulok-sulukan ng ating puso, wala siyang nakikita sapagkat ang kanyang banal na Espiritu ang siyang nagbudas sa atin. Tayo ay ibinangon ng Diyos, ng ating Ama, sa kalwalatian. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 4, na sabi dito, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya nasabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. May bagong buhay na nangyari, na ginawa sa atin. Ito ang pinakadakilang gawa ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay binago. Hindi na tayo mga tagalupa. Ang tagalupa pa lamang ay ito nating katawan. Pero kasama ito na kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito'y babaguhin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya napakahalaga para sa atin ang Panginoong Jesucristo. Siya'y mahalaga sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat ang mga mananampalataya ay inilig ng Diyos wagas. At dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya sa atin ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli upang bawat mananampalataya ay sumagana sa bunga. Ito yung nasa Roma Kapitulo 7, talatang 4, na sinasabi,
Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba sa makatwid sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang kayo'y magbunga para sa Diyos. Alam niyo, sa banal na kasulatan, lagi may ginagamit na parable ng Panginoon, paninhaga. Nakikita natin yung mga igos, yung mga fig trees na hindi nagbubunga, ano ginagawa? Inihagis yun sa apoy. Pero ang mga nagbubunga, lamang pinagbubunga sapagkat ito ang siyang sinabi ng Panginoon, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba sa makatwid ay sa Kanya, sa Panginoon Kristo, na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Diyos. Ang ikalawa na ating tatalakayin ay paano si Kristo ay naging mahalaga. Ang sabi dito sa banal na kasulatan ay si Kristo ang pinaka cornerstone ng pundasyon. Ito rin yung sinasabi ni Pedro sa unang Pedro, kapitulo 2, talatang 6, na sabi dito, sapagkat ito ang sinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Siyon ang isang bato. Isang batong panunok na pinili at mahalaga. Dito mga minamahal ay tinutukoy na hindi basta-bastang bato, kundi tinutukoy dito na ang batong panunok na ito ay pinili. Pinili ito. Talagang inordain ng Panginoon, ang Panginoon sa Kristo, na maging panulok. At sabi dito, napakahalaga niya. Sabi dito, isang batong panulok na pinili ng Diyos. At sa pagpili niya, napakahalaga ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang sino man, sabi dito sa talata, ay sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahiya kailanman. Ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya sabi ni Pablo sa mga nagkalat o mga nangalat na mga Hudyo, na mga mananampalataya, sabi niya, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga sapagkat ang sabi dito, subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinatakwil o itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng anulok. Ang Panginoon sa Kristo ang panulok ng gusali, pinili, mahalaga. At ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo ay walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Pedro dito sa unang sulat ni Pedro, kapitulo 1, talatang 2, sabi dito, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sumainyo sagana. Ito ang sinasabi ni Pedro dito sa mga mananampalataya na napangalat sa Ponto, sa Galacia, Cappadocia, Asia, Britannia. Kaya sabi niya, pinili
Ang Panginoong Jesucristo ay pinili at itinalaga ng Diyos at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Kristo Jesus, kay Jesucristo at mawisikan ng dugo. So ang lahat ng mga mananampalataya ay binili sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sinasabi sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7. Bakit mahalaga at paano mahalaga sa atin ang Panginoong Jesucristo? At sabi dito sa talatang 7, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang dugo ng Panginoon. So, ang pagmamahal ng Panginoong Jesucristo ay labis-labis sa atin at pagsintas sa atin sapagkat namatay siya, pero yung kanyang dugo, hindi lamang namatay siya, pati yung kanyang dugo ang siyang nakalinis sa ating mga kasalanan. Nilinis. Ang tubig, nakakalinis. O minsan nga, 2 beses tayo naliligo. Umaga at gabi. Pero minsan tayong hinugasan ng dugo ng Panginoon at yun ay walang hanggan, minsanan nahugasan tayo. Ganyan kahalaga si Kristo sa atin. Sapagkat itinuturing natin at ibinibilang natin na tayo ay nahugasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya namatay, kundi kasama tayong nawisikan, nahugasan. Sapat na yung isang maliit na patak ng dugo na makahugas sa atin. At yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nasa Leviticus chapter 17 verse 11. Sabi dito, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. So ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang naglinis at pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Juan, Kapitulo 6, talatang 53, then Jesus said unto them, verily, verily. Pag sinabing verily, verily, ibig sabihin na amen and amen. Ibig sabihin una, sa atin, sa huli, ang amen. Pero sa Panginoon, siya nawa. Sabi dito, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Ibig sabihin ay yung pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Kaya sabi sa 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. At yun ang tinutukoy ng Panginoon. Sa 55, sabi dito, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi sa 57, as the living Father
hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Kaya't ang dugo ng Panginoon ay nakakalinis sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pangatlo ay yung kagandahang loob ng Panginoon, the graciousness of the Lord to His people. Una, nakita natin dito na ang Panginoon sa Kristo ang siyang batong buhay. Sabi sa verse 4 dito sa 1 Peter chapter 2, ang sabi dito, lumapit kayo sa Kanya. Ang tinutukoy na Kanya dito ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na isang batong buhay. Bagamat itinakwil ng mga tao gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. So yung salitang pinili at mahalaga ay muling binanggit ni Pedro sa talatang 6. Pag 2 beses na sinasabi, ibig sabihin talagang matatag, hindi pwedeng ipagkailaw o hindi pwedeng baguhin. Talagang matatag na ang Panginoong Jesucristo ay pinili at ang Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. At siya ang tinatawag na batong buhay. Pero ang sinasabi sa talatang 5, ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mga batong buhay. Kuminsan, merong tayong makikita ng mga batong patay. Ito yung hindi lumalaki. Ito yung hindi nagagamit ng mga bato. Kasi kuminsan, ang mga batong yun ay medyo hindi matibay. Buhag-hag. Pero yung mga batong matitibay ay talagang nagagamit sa gusali. At sabi ni Pedro dito ay ang mga mananampalataya ay batong buhay. They are lively stone. Sabi sa banal na kasulatan. At ang Panginoong Jesucristo ang siyang kumukop sa atin bilang mga anak. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 13. Nasabi dito sa Hebreo, at muli, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Na sinasabi dito sa Hebreo ay ang mga hinirang, ang mga pinili, ito ang mga anak ng Diyos na siyang ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga kinukop, ibinukod, binili sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At sabi sa talatang 14, kaya iyan ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Naway buksan ng Panginoon ang ating puso para makita natin ang dakilang gawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ating pagmamasdan, itong sinabi dito sa talatang 14
14 ng Hebreo. Ang sabi dito, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Ibig sabihin, sa walang hanggan, tayo ay pinili. At upang tayo'y mabuhay dito sa lupa, pinagkalooban tayo ng laman at dugo. Yun ang sinasabi dito sa talatang 14 na sabi sa 13, nililinaw, narito ako, sabi ng Panginoon Kristo, at ang mga anak na binigay sa akin ng Diyos. Ibig sabihin, sa walang hanggan, pinili, ibinukod, ginawang bayan ng Panginoon yung kanyang pinili. At pagkatapos, binigyan ng mga pangalan at itinala ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at ibinigay sa Panginoon Kristo upang tubusin. Sapagkat itong mga anak na ito ay nakibahagi din sa laman at dugo. Kaya itong katawan natin, mga minamahal, ay kaloob ng Diyos para sa atin. May kabahagi tayo sa laman at dugo. Kung paano ng Panginoong Kristo ay nakibahagi, sabi sa talatang 14, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, sa laman at dugo, upang sa mamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa mga tuwid bagay, ang Diablo. At ito ang kagandahang kalooban at biyaya ng Panginoon. Ito yung nasa talatang 9. At dahil sa sila, ang mga mananampalataya ay pinili ng Diyos, ang sabi sa talatang 9, kayo'y isang lahing pinili. Sa pagpili ng Diyos, hindi na mabilang ang karamihan, pero eksakto ang bilang. Pinili. At ang sabi dito, isang maharlikang pagkapari. Sa mga mananampalataya ay sila'y mga pari para magbigay ng puri. At ito ang sinasabi dito sa talatang 5 na maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay na mga espiritual na mga handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At sabi dito ay isang bansang banal. Sa mga mananampalataya ay banal. Sambahayang pag-aari ng Diyos. Kaya madaling malaman ang mga mananampalataya sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa kanila. Nasa kanilang puso. Ito ang tatak ng bawat mananampalataya na sila ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Pag sinabi natin banal na Espiritu, kasama ang Ama, kasama ang Anak, na nananahan sa ating puso. Kaya isipin natin, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating puso. Sapagkat tayo ay pag-aari ng Diyos. Ito ang palatandaan. At ang nais ng Panginoon ay upang inyong ipahayag ang mga kapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ibig sabihin, takasan na natin ang kasamaan. Patayin. Sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, patayin ang lahat ng anyo ng kasamaan. At ito sinasabi na tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ang layon ng Diyos ay makita natin ang kalwalatian ng Diyos na gumagawa sa ating puso.
Sabi sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 18, ang sabi ni Pablo, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kalwalatian ng Panginoon. Gaya ng sa isang salamin na nagbabago ng gayunding larawan mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian, upang ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Nais ng Panginoon na sa ating kalagayan, tayo ang kalwalatian ng Diyos na tinubos mula sa lusak ng kasamaan, nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Maging banal, maging busilak ang puso at kaaya-aya. Alam niyo, sa mag-asawa, ang kalwalatian ng asawa ay ang babae. Ang asawang babae. He is the glory of man. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi ko nais na ang lalaki ay nag-iisa. Kailangan meron siyang kasama. And that is the glory. Ang Panginoon sa Kristo ang ulo. At ang kalwalatian ng Panginoon ay ang katawan. Sapagkat ang katawan ay bahagi niya. Ganon kahalaga ang Panginoon sa atin. O kaya nga, nasabi ni Pablo sa Kapitulo 2, Pedro sa Kapitulo 2, talatang 12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Pag sinabing mga hintil, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, sa mga masasama. Sabihin, maging marangal kayo sa inyong pag-uugali sa gitna ng mga masasama, upang kung magsalita sila laban sa inyo ay parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin niya ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So, sinasabi ng Panginoon, ang Panginoon ay dumadalaw araw-araw at iginagawad niya ang parusa araw-araw at ginagantimpalaan ang mga matuwid. Tayo mga minamahal ay binanal at binago upang kanilang purihin at luwalhatiin ang Diyos. Ganyang kahalaga ang Panginoon sa atin. Kaya sabi dito, siya'y mahalaga. Ang Panginoong Jesucristo ay mahalaga sa atin. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama. Patuloy mong pagpalain ito sa aming puso. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.